Hello, pag-uusapan natin ngayon ang manufacturing overhead ng master budget. So, bago tayo dumako sa solution part sa pagkuha ng manufacturing overhead ng cash budget is kailangan ma-familiarize muna tayo sa bawat value ng manufacturing overhead. So, first, ang variable manufacturing overhead natin is $4. Ang fixed manufacturing overhead natin is 60,600 at ang depreciation per quarter naman natin is 15,000. So, mahalaga na ma-familiarize tayo bawat value ng mga ito para mamaya is di na tayo malito. So, dumako na tayo sa solution part. So, sa makikita natin sa manufacturing overhead budget ay per quarter may mga budget ng nakalagay. So, saan ba natin nakuha yung mga budget na yan? So, kung mapapansin natin sa mga unang video, nakuha natin yung mga budget na yan dito sa direct labor budget. Nakuha natin sila as our total direct labor budget, na which is sa quarter 1 is 5,600, sa quarter 2 is 12,800, sa quarter 3 is 14,400, sa quarter 4 ay 7,600, na which is that ang total nila ay 40,400. So, sa pagkuha naman daw ng total variable manufacturing overhead is pagmumultiplyin lang natin yung budgeted direct labor hour sa variable manufacturing overhead rate. So, saan ba natin nakuha tong 4 na pagmumultiply natin sa budgeted direct labor hour? Kung maalala natin sa assumptions, nakuha natin siya dito sa variable manufacturing overhead as the $4. So, siya ang gagamitin natin pang multiply sa budgeted direct labor hour. So, sa quarter 1, pag multiply natin yung 5,600 sa 4 at ang makuha natin is 22,400. So, check natin sa calculator. 5,600 times 4, ang nakuha natin is 22,400. So, tama yung nakuha nating total variable manufacturing overhead. Ganun lang din ang gagawin natin sa mga following quarter. Pag multiply natin yung 12,800 sa 4 at ang makukuha natin is 50,200. Pag multiply natin ang 14,400 sa 4, ang makukuha natin is 20,600. Pag multiply natin yung 7,600 sa 4, ang makukuha natin is 30,400. At sa total naman ng budgeted direct labor hour ay ipag-multiply natin sa variable manufacturing overhead rate na which is yung 4 at ang makukuha nating total variable manufacturing overhead is 161,600. Ito yung total variable manufacturing overhead natin. So, para makuha naman daw yung total manufacturing overhead, ay i-add lang natin yung fixed manufacturing overhead na which is ang value is 60,600. So, kung maaalala natin sa assumption kanina, ang halaga ng fixed manufacturing overhead is 60,600. Kaya naman siya ang nakalagay para pang-add natin sa total variable manufacturing overhead. So, sa quarter 1, pag-aadin lang natin yung 20,400 sa 60,600 at ang nakukuha nating total manufacturing overhead ay 83,000. Ganun lang din ang gagawin natin sa quarter 2. Pag-aadin lang natin yung 51,200 sa 60,600. Pag-aadin natin at ang makukuha natin is 111,800. Sa quarter 3 naman is, pag-aadin natin yung 50,600 sa 60,600. At ang makukuha natin is 118,200. Sa quarter 4 naman is, pag-aadin natin yung 30,400 at ang pag-aadin natin yung 30,400 sa 60,600 at ang makukuha natin is 91,000. So, sa total naman ng total variable manufacturing overhead, ay i-add naman natin siya sa total
overall total ng fixed manufacturing overhead na which is yung 2,400 242,400 at ang nakuha natin for the total manufacturing overhead is 404,000. So, ang 404 ang 404,000 ang ating total manufacturing overhead. So, sa pagkuha ng cash budget for manufacturing overhead ay hindi pa tapos. So, kung maalala natin kanina sa assumption, ay meron tayong binanggit na depreciation. So, para makuha na natin ang cash budget for manufacturing overhead, ay kailangan i-less natin ang depreciation amount per quarter. So, ang value ng depreciation natin is 15,000 per quarter na kung naalala natin sa assumption ay ang nakalagay dito ay 15,000. So, ilaless lang daw natin yung total manufacturing overhead ng quarter 1 sa 15,000 which is ang kakalabasan is 68,000. Ang quarter 2 ay ilaless natin ng 15,000 sa 111,800. Ang kakalabasan is 96,800. Sa quarter 3, ilaless lang natin ang 15,000 sa 118,200 at ang kakalabasan is 103,200. At sa quarter 4 naman is ilaless lang ulit natin yung 15,000 sa 91,000 at ang makukuha natin is 76,000. So, sa total naman natin ng total manufacturing overhead is ilaless lang natin yung total na nakuha nating depreciation amount na which is yung 60,000 sa 404,000 at ang makukuha nating total na to ay ito na ang cash budget for manufacturing overhead natin. So, ang cash budget for manufacturing overhead natin ay 344,000. Hello? So, pag-uusapan natin ngayon ay ang selling and administrative expenses ng master budget. So, bago tayo dumako sa solution part ng selling and administrative expenses, ay kailangan ma-familiarize muna tayo sa bawat value ng mga nakalagay dito. So, ang una is yung variable selling and administrative expenses per case, na which is nagkakahalaga ng $1.80. At ang sunod is yung fixed selling and administrative expenses per quarter ay 99,000. So, ang fixed next naman is advertising, na which is yung 20,000. Next is yung 55,000 as the executive salaries. Next is yung insurance na nagkakalagang 10,000 at yung property tax na which is 4,000 at ang huli naman ay yung depreciation. So, take note ulit yung depreciation. Kailangan ulit natin siya dito sa selling and administrative expenses. So, itong lima na to, itong advertising, executive salaries, insurance, property tax, and depreciation, sila yung fixed selling and administrative expenses per quarter. Sila yung breakdown nito. So, pag pinag-add natin tong 20,000, 55,000, 10,000, 4,000, and 10,000, ang makukuha natin is 99,000. So, dumako na tayo sa solution part ng selling and administrative expenses. So, makikita natin sa bawat quarter ng selling and administrative expenses ay may mga nakalagay ng budgeted sales. So, saan nga ba natin nakuha yung mga budgeted sales na yan? So, nakuha natin yan dito sa assumption. Ito yung magiging basis natin. So, ito yung budget unit sales. Sa quarter 1, nakita natin doon ay 10,000. So, quarter 2 is 30,000. Sa quarter 3 is 40,000. At sa quarter 4 is 20,000. So, doon natin nakuha yung budgeted sales budgeted sales ng selling and administrative. So, sa pagkuha ng variable selling and administrative expenses is pagmumultiply lang daw natin yung budgeted sales and the variable selling and administrative per case. So,
kung naalala natin, nakuha natin yung 1.80 dito sa variable selling and administrative expense per case. Ito siya, itong $1.80. So, doon natin siya nakuha. Pag multiply lang daw natin iyon, tsaka yung budgeted sales para makuha natin yung variable selling and administrative expenses. So, 10,000 multiplied by 1.80, ang makukuha natin is 18,000. So, check natin sa calculator. 10,000 times 1.80. Ang makukuha natin is 18,000. So, tama yung nasa cell. So, ganun lang din ang gagawin natin sa mga following quarter. Pag multiply natin yung 30,000 sa 1.80, 40,000 sa 1.80 sa quarter 3. Sa quarter 4, pag multiply natin ng 20,000 sa 1.80. And para makuha natin yung total variable selling and administrative expenses is pag multiply natin yung total budgeted sales ng buong quarter na to, na kung saan is 100,000 at yung variable selling and administrative per case na which is yung 1.80. Pag multiply lang natin sila, 100,000 multiplied by 1.80, ang kakalabasan is 180,000. So, hindi pa tapos ang pagkuha natin ng cash budget. Para makuha naman yung total selling and administrative expenses, kailangan daw natin i-add dito yung fixed selling and administrative expenses, which is yung, kung matatandaan natin yung 99,000 na yun, na which is yung breakdown ng bawat expenses. So, ito yung advertising, executive salaries, insurance, property tax, depreciation. So, ito yung fixed selling and administrative expenses per quarter, yung 99,000. So, doon natin siya nakuha. So, i-add lang daw natin yung variable selling and administrative expenses sa fixed selling and administrative para makuha yung total selling and administrative expenses. So, ipag-add natin yung 18,000 sa 99,000. Ang makukuha natin is 117,000. So, tingnan natin sa calculator. 18,000 plus 99,000, ang nakuha natin is 117,000. So, ganun lang din ang gagawin natin sa mga following quarter. Ipag-add natin yung 54,000 sa 99,000 sa quarter 2. Ipag-add natin yung 72,000 sa 99,000. Ipag-add natin yung 36,000 tsaka yung 99,000 sa quarter 4. At ang huli ay yung total ng variable selling and administrative expenses ng buong quarter na kung saan is 180,000 at ipag-add natin sa total ng buong fixed selling and administrative ng buong quarter din na kung saan is yung 396,000 na kung saan is ang total nila is 576,000. So, hindi pa natatapos ang pagkuha ng selling and administrative cash budget natin. So, sa pagkuha ng selling and administrative cash budget is ilalas natin yung nakita yung depreciation. Katulad nung mga naunang video na kung saan is kailangan included pa din yung depreciation. So, kung naalala natin sa assumption is yung depreciation amount natin is 10,000. So, ililess natin yung total selling and administrative expenses natin sa 10,000. So, 117,000 minus 10,000 is, ang kinalabasan is 107,000. So, check natin sa calculator para mas clear. 117,000 minus 10,000, ang kinalabasan is 107,000. So, tama lang yung nasa cell. So, ganun lang din ang gagawin natin sa mga following quarter.
Ima-minus natin ang 153,000 sa 10,000 sa quarter 2 na kinalabasan ng 143,000. Ima-minus natin ang 10,000 sa 171,000 na kung saan is nag-total ng 161,000. Ilales natin ang 10,000 sa 135,000 sa quarter 4 at ang kinalabasan is 125,000. At ang total naman ng buong quarter natin is 576,000 at ilales natin yung apat na quarter na kung saan is bawat quarter is 10,000. So, kaya naging 40,000. Ilalas natin silang dalawa. Ang kinalabasan is 536,000. So, ang selling and administrative cash budget natin is 536,000.